Breaking news mga kababayan. Nako po, AFP nagre-ready po sa bakbakan. Ano kaya ang meron? Bakit may mga ganitong mga statement si AFP Browner? Nako po mga kababayan, meron bang malaking darating na gugulat sa Pilipinas na sinasabi po na kailangan daw ang Pilipino daw ay kailangang lumaban at manindigan sa sariling paa ng 30 days. So ngayon mga kababayan, marami pong nagtatanong. Sinabi po kasi ni Browner noon na malakas at meron tayong missile na abot doon sa lupain ng China. Pero ngayon mga kababayan, tila binawi na kulang pa daw ang kakayanan ng Pilipinas. So ito po yung mga komento at mga reaksyon ng taong bayan na para daw ipinapain ni Browner ang mga Pilipino sa kumukulong parang alam niyo yung mga kababayan yung kumukulong espalto o apoy na para bang ipinapain tayo sa buhaya. Yan yung mga komento. Kaya naging viral po ito mga kababayan kasi nga marami pong napareact. Lalong-lalo na po yung mga wala na sa serbisyo ng mga Marines na binabakbakan po si Browner na tila may pinaghahandaan na kalaban pero yung nangyayaring korupsyon, tahimik mga kababayan. So yan po yung balita ngayon. Makinig po tayo at panoorin po natin at mamaya mag-react po kayo after the video kung ano pong masasabi nyo dito na magantay tayo ng 30 days. Lalaban muna tayo sa mga kalaban bago saklolohan ng allies. Halimbawa yung Amerika po, 30 days muna tayo na magtatago o makikipagbakbakan sa mga kalaban. Kaya ba natin yon? O malulusaw na tayo in one day lang? Nako po, delikado ito. Kaya merong ginagawang AFP na mga strategies at mga aksyon. Ano kaya ito mga kababayan? Magugulot kayo. Ito po. But this time we are incorporating it into the Armed Forces of the Philippines Joint Exercise Dagupan. So, ang ginagawa kasi natin dito sa exercise na ito, we are trying to look at all the possible scenarios and then ini-incorporate natin dito sa exercise so that we will be prepared for any eventuality. No? So, lahat ng domains, in-incorporate na natin. Kahit na ang pangalan niya is Dagupan, dagat, langit, lupa, but we are also incorporating the other domains of warfare like cyber, electromagnetic, information, cognitive, and even space. Then sir, one more on my end. May task force ayungin tayo sir, di ba? Before. Then ngayon meron na tayong bagong US-Philippine task force. What will become of the task force ayungin sir? Hindi ko alam exactly kasi yung sa side ng US yun yung nag-organize sila ng Task Force Philippines, and they said that actually it's a result of the Task Force Ayungin becoming bigger, no? And covering a bigger area, not just Ayungin. Idea sir kung magiging role ng US task force? Well, katulad nitong pag nagkaroon tayo ng balikatan exercise, meron tayong Joint Task Force Philippines and meron tayong task force na galing sa US. So ang nakikita ko, maaring ito yung gamitin nila na counterpart ng Philippines, no? Itong Task Force Philippines ng United States. Terminable component. Yung US yung I don't know exactly kung ano yung composition nito, no? But meron na siyang naval and air component. Mga kababayan, kailangan ba natin makipaggera sa ibang bansa, mga kababayan? Sa tingin nyo, kaya ba natin depensahan yung sarili natin? Galing mismo kay General Browner, wala pang kakayahan yung Pilipinas na protektahan ang buong lupain ng Pilipinas kasi nga po, kulang pa sa armas.
Eh, 'di ba nung nakaraan, eh, sinabi niya, eh, meron tayong missile na aabot hanggang sa mga teritoryo ng China. So, binawi na ngayon mga kababayan. Yan ba yung sinasabi ng komento? Nagbabalita lang po tayo mga kababayan. So, tuloy pa natin. I guess, no? Hindi ko pa masabi ng tiyak dahil Pero hindi ko meron naman tayo, nakita. no? We'll be having a counterpart presence there. Well, as of yung narinig natin so far is that this Task Force Philippines will be a complete task force, no? So that it will be able to, as I said, address all the domains of warfare. Sir, based dun sa speech mo, sir, correct me if I'm wrong, pero parang sinasabi mo na parang hindi tayo ready pag in-invade tayo at this point in time. Well, of course, considering the threats that we're facing, syempre i-compare natin yung capability natin with the capability of our other neighbors, no? Hindi specific na isang neighbor lang but our other neighbors. So, marami pa tayong kailangan gawin. Marami pa tayong kailangan ayusin, no? But as of now, personally, I can say that we are already a world-class army. World-class armed forces. Dahil hindi lang naman sa kagamitan makikita yung pagiging world-class. But we are one of the most experienced armed forces around the world. Dahil tuloy-tuloy yung gera na kung saan ay ang ating mga sundalo ay tuloy-tuloy rin na hinahasa ang ating mga skills, ang ating competencies, no? So we now have also modern weapons and modern equipment. Yung mga bagong barko natin galing sa South Korea, for instance, yung ating FA-50 jet fighters, nung pinadala natin sa Australia, nakita ng ibang bansa na kayang-kaya natin, no? In fact, we were binansagan tayong rock stars nung exercise ng Black Beach sa Australia dahil they were not expecting that our pilots and our aircraft would be able to compete with the even more modern air forces around the world, no? So kayang-kaya natin. So, yan mga kababayan. So, ano naman sinasabi ng komento dito? So, eto po. Takot ang mga DDS sa ganyan. DDS are capable against the weak, not powerful. O, tignan nyo mga kababayan. DDS na naman. Kasalanan na naman ng DDS. Ba't ganyan kayo sa tuwing may mga ganap DDS palagi? Pag kumontra, DDS na. Diyos ko Lord, mga kababayan. We have the capability, kaya nating i-depensa ng ating bansa, pero ang sinasabi ko po, kulang pa, no? Kulang pa. Because if we consider the entire archipelago, ay hindi kaya nung current na kagamitan natin na i-cover yung entire archipelago. In fact, sa ngayon, nakafocus lang tayo dito sa West Philippine Sea, sa northern part ng ating bansa, ay nakita na nga natin na kulang pa ito. Kulang pa. But we are now in the process of modernizing our armed forces, kaya talagang kailangan po natin yung tulong ng ating Kongreso para mabigyan po tayo ng pondo para sa ating modernization. So yan mga kababayan ang sinasabi. Ay ano naman sinasabi ng mga Marines na check natin mga kababayan ha. Ito po yon. Tangay na ganun ka pala pag nalalasing ka, no? Ito po mga kababayan. Gago. Check Ang po kulit mo, natin. pre, sobra. Promise. Ito po mga kababayan ha. Check po natin si Kuya Ed. May sinasabi kasi si Kuya Ed dito mga kababayan eh. Ito po. Ano bang sinasabi ni Kuya Ed dito? Check nga natin yung bago niyang reaction dito mga kababayan. May reaction dito eh. AFP are not stupid. Anong sinasabi dito? Meron dito eh. Ito mga kababayan. Check na natin. Salute ako sa iyo. Ito. Buhay ang puhunan. Dangal para sa kalayaan. O, tignan nyo mga kababayan. Ito po eh. Ito yung si Kuya Ed to eh. Check po natin na anong sinasabi ha. Check lang po natin. Para malaman nyo po. Tik, tik, tok. Tik,
Yan. Check po natin. Ano sinasabi ni Kuya Ed dito? Ito po mga kababayan, para malaman nyo. Ito po. Ito si Kuya Ed na retired marine po ito na kasamahan ni Gutesa yata ito mga kababayan. Ito po. Ito po si Kuya Ed. May sinasabi po siya. Ito po. Ano sinasabi ni Kuya Ed? Ito po. Ay. Saan na yung ano nito? Yung sound. Ito po mga kababayan. Check po natin si Kuya Ed. So ito po. Play po natin. Magandang gabi ang Kuya Ed. Buhay ang puhunan, dangal para sa kalayaan na dinungisan ng iilan. Ayun. Bayan ang Kuya Ed po ay nakatanggap ng mga tawag, mga comment tungkol sa sinasabi at ina-assist ng sandatahan. Ayun. O hindi na sandatan kundi ng iilan lang ni Browner lang. Bayan ang sanhi at ito po ay isang komento ng isang sikat na foreign newscaster siguro din ito na kaya daw nagiging magulo ang bansa ng dahil sa mga retired. So hindi ito yun mga kababayan. Saan ba yung komento ni Kuya ano dito? Alam ko meron dito Saan ba dito? Di natin makita. Basta may binabanggit ito mga kababayan May binabanggit po siya. Di natin makita So, iwan natin yan. Tuloy po natin ito. Tuloy po natin itong sinasabi ng ng AFP. Isang standout na doon sa speech mo, sir, sinabi mo parang kapag conflict will arise, that allies expect na tayo muna ang lalaban. So Yes. we should not expect na nandyan sila kagad. Yes, yes. Anong scenario yun? Ibig sabihin, sir, mag-behave muna tayo, tapos laban tayo, kaya natin until dumating ang tulong din. Yes, talagang kailangan nating depensahan yung ating bansa na tayo muna, no? Tayo muna. We have to rely on ourselves first. Kaya talagang tuloy-tuloy yung ating mga exercises. Katulad niya nitong exercise na to, itong AJEX. Tayo lang ito. It's only the Armed Forces of the Philippines together with the Coast Guard, together with the Philippine National Police, so that makita natin yung kung saan tayo, kung ano yung hangganan ng ating depensa, no? And definitely, no, dahil nga meron tayong mutual defense treaty with our only treaty ally, the United States, we are expecting that pag nagkagulo, no, syempre tayo muna ang makikipaggera. And then but we are expecting also reinforcements or help from our ally. And this is under the mutual defense treaty. So kailangan muna natin ma-weather yung initial na... Yes. And that is the purpose of the unilateral defense plan. No, matagal na po yung UDP natin. Ang tanong kasi, sabi ng mga nagko-comment, aabot kaya ng 30 days ang Pilipinas? Pagka, halimbawa lang yung kapitbahay natin, di ba nag-aagawan ng teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Halimbawa, binakbakan tayo. Meron ba tayong yung missile tawag dito? Protector ang tawag doon? Yung missile parang roof na parang Israel at China na merong panakip sa langit. O may payong, may ganun ba tayo? Drone missile interceptor, may ganun may ganun bang Pilipinas? Mga kababayan, kung yung 1 trillion binili natin ng missile, ang tawag dito yung missile interceptor, di meron na tayong ganun. Ang nangyari, ninakaw lahat ng mga buhaya dito sa gobyerno. Binulsa lahat. Paano lalakas ang AFP? Di ba mga kababayan? Yan po yung balita Sabi kasi ni 30 days muna tayong lalaban.
Wala munang walang reinforcement. Aba, pwede ba yon? Nung una, UDP Aguila. Ngayon, binabago na po natin. We are in the process of revising our unilateral defense plan dahil nakita natin na hindi katulad nung dati na ang kalaban lang natin, no? We're in the domains of air, land, and water or maritime. Ngayon, ay may mga ibang forms of warfare na like cyber, information, electromagnetic, and even space. Sir, gaano katagal natin hold the line bago dumating yung Yeah, pareho kayo ng... Well, hindi ko pa sagot yan. I cannot yet answer that because it depends also on the threats that we will be facing. So hindi namin talaga ma-predict. But of course, ang utos ng ating Pangulo, si President Ferdinand Marcos Jr., is that we should be able to fight and preserve our forces for at least 20 days hanggang 30 days. So yun yung pinaghahandaan po natin na kailangan ay kayang-kaya nating lumaban na tayo lang for about 20 to 30 days. Nako po, mga kababayan, kaya ba natin yun? Kaya bang tumagal ng mga Pilipino sa 30 days? Wala naman tayong missile interceptor dito sa Pilipinas. Gaya nga ng sinabi ko, kung yung 1 trillion, 1.3 trillion na binulsa ng mga kawatan, ibinili ng pangdepensa sa Pilipinas sa mga darating na mga panahon, halimbawa gera, tatagal tayo kahit 3 araw. Pero yung 30 days, I doubt it kung tatagal tayo kasi iba na ang ngayon, labanan. Buti sana kung sumpak-sumpak lang. Buti sana kung tira-tirador lang, aabot tayo ng 10 taon sa bakbakan. Ngayon wala na. Chemical warfare, missile. Buti sana kung mga palapalakol lang panahon ni Juan Luna, panahon ni Jose Rizal, Andres Bonifacio, sila Diego Silang. Wala naman. Iba na panahon ngayon, lumilipad na lahat. Assets involved dito and bakit nag-design ng military Sa Pag-asa Island. Okay. Bakit kailangan i-extend natin yung defenses natin to Pag-asa? Yung pong unang plano natin, yung unilateral defense plan, ang konsepto po natin is defense in depth. Pero ang baseline natin ay yung dun sa lupa. In other words, we're going to defend the land. But now with the comprehensive archipelagic defense concept, we are extending this to our exclusive economic zone and to the other features that we are occupying, specifically Pag-asa Island. Kasi yun yung pinakamalayo na isla na kung saan ay may mga Pilipino. No? That is why we have to defend really Pag-asa Island. Anong assets? Well, meron tayong maritime assets, may air assets tayo, and may land forces as well. Kompleto, no? Complete package, in other words. Just to be clear, magkakaroon tayo ng exercise under this dating plan sa Pag-asa sa Sabi ng iba mga kababayan, bakit kailangan natin makipaggera? Mga kababayan, kung hindi naman natin kaya. Buti sana, sabi ko nga sa iyo, kung suntukan, pwede. Si Manny Pacman lang Isang suntok lang sa mga Chino, pwede na Pero ngayon, iba na mga kababayan Chemical, biochemical warfare na ngayon. Iba na ang labanan. Kaya mga kababayan, ano masasabi nyo kay Browner? Tatagal ba tayo ng 30 days? Nako mga kababayan, yan lamang po ang ating bahagi. Isang share, isang like, isang subscribe. Salamat po. Mabuhay.